At bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay labis-labis akong nagpapasalamat sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, pagpalain palagi ang inyong pamilya. Yun lang po at magsimula na tayo. Mapagpalang araw po, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ken. Isa akong mamamayan ng Negros at nakatira sa Mabinay. Nangyari ang karanasan kong ito taong 2014 sa isa sa mga malalawak na tubuhan ng Kabangkalan. Ako po ay 35 anyos. Isa po akong driver ng isang truck na magkakarga ng mga tubo. Bale, ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa lugar na dati ay ruta ko mula sa tubuhan patungo sa Gilingan. Matagal na ako sa aking serbisyo bilang isang driver. Halos 3 taon na. Matagal ko nang gustong lumipat ng ibang mapagtatrabahuan dahil sa pagiging driver ay marami din akong mga kababalaghang nararanasan habang nagmamaneho. Ang hindi ko lang kayang tanggapin ay ang nangyari sa akin itong huling pasok ko bilang driver. Sa dami ng lugar na napuntahan ko na, hindi ko akalaing may mga tinatawag pa palang lugar ang mga aswang, kung saan sila magtatago at nagkukuta tuwing gabi. Ang totoo niyan, si Gino po na aking helper sa truck ang nakadiscover ng nasabing lugar. Minsan na siyang napagawi doon nang magpahinga siya at hindi inasahan ang lihim na nakatago sa lugar na iyon. Madalas kaming inaabot ng madaling araw sa tubuhan kapag panahon ng paggapas. Punuan kasi ang mga truck bago ibiyahe, kaya kung saan-saan kami napapagawi habang naghihintay ng mapuno ito. Noong araw na iyon, umaga pa lamang ay nasa tubuhan na kami. Maayos kong ipinaparada sa tabi ang minamaneho kong truck at hinayaang nakaharap sa pwesto ng manggagapas ang kahan na pagpapatungan ng mga tinapyas ng tubo. Bumaba ako at pagkatapos ay hinarap ang may-ari ng tubo. Natuwa ako nang sabihin niyang may kunting salo-salo sa kanilang tahanan. Sabay abot sa akin ng tip na sinadya niyang ibukod para sa akin. Maligaya akong nagpasalamat at tinanggap ito. Bilang driver, bukod pa sa natatanggap kong tip, ang sweldo ko sa may-ari mismo ng truck na ang kwentada naman ay kada biyahe. Kahit papaano ay nairaraos ko ang pamilya ko. Sumama ako kay Aling Marsing nang imbitahan niya akong magpunta sa bahay niya. Nakasalubong namin ang ilang manggagapas na mukhang tapos na sa pagkain. Nang makapasok kami sa kanilang bahay, napagalaman kong may handaan pala. Pumesto na ako kasama si Gino sa mahabang mesa. Puno ito ng nagsasarapang mga putahe. May lechon, tinuguan, puto maya, adobo, inihaw na isda, sisig at sinabawang manok. Nang malanghap ko ang mga iyon ay napahawak kaagad ako sa aking tiyan nang tumunog ito. Nagtawanan kami ni Gino at inabot niya ang mga kutsara. Binigyan naman kami ni Aling Marsing ng pinggan at nagsimula na sa pag-abot ng mga nakahain. Hindi ko maiwasang mas lalong matakam, lalo na't nalaman kong ang sinaing nilang kanin ay bagong aning palay. Magana kaming kumain at pinakinggan lamang ang pag-uusap ng iilang bisita ni Aling Marsing na naroon din sa kanilang kusina. Mas lalo akong nabusog nang abutan ako ng anak ni Aling Marsing na si Jenny ng soft drinks. Nagpasalamat ako at tumayo na at saka nagpaalam na lalabas na ng bahay. Sumunod sa akin si Gino.
na kasalukuyan namang hinuhugot ang kanyang sigarilyo sa bulsa. Napaupo kaming dalawa sa lilim ng malaking puno ng mangga nang matanaw ko si Jenny na paakyat ng burol at may dalang basket. Nagtaka ako at napaisip kung saan ba siya pupunta. Minsan kasi ay nabanggit sa akin ni Aling Marsing na wala namang bahay o kahit na sinong tao ang nakatira doon. Gusto ko sanang magpunta sa ibabaw kaso lang, mahigpit na ibinilin sa akin ng may-ari ng lupain na huwag ko nang ituloy ang plano ko at wala daw akong makikita doon. Dahil sa aking nasaksihan, kaagad na umusbong ang udyok sa aking kuryosidad. Bigla kong naisip na baka may kubo man lang doon o kahit na ano na pwede kong mapasyalan. Tumayo ako at nagpaalam kay Gino. Sinabi ko sa kanya na huwag maingay at aakyat ako sa nasabing burol. Nagulat ako nang sabihin niyang may lumang kapilya daw doon, ngunit walang nagmimisa. Tila ba napabayaan na ang munting lugar, kaya tila nagmistula itong abandonado. Namangha ako at mas lalong ninais na magtungo, kaya hinayaan na lang niya ako. Total, mamaya pa naman matatapos ang pagkakarga ng mga tubo. Umakyat na ako sa burol at palihim na sinundan si Jenny. Natatanaw ko siyang naglalakad, napapalapit sa isang munting kapilya nga sa di kalayuan. Napalibot ako ng tingin habang nagtatago pa din sa nadaanan kong mataas na punong kahoy. Totoo nga ang sinabi ni Gino. Matagal na ang kapilya ngunit nahahawan pa naman ang paligid. Malinis at may mga tanim. Ang mismong loob ng kapilya ay malinis at mukhang namiminti na naman ang kaayusan. Nagtaka tuloy ako kung bakit nasabi ng aking helper na abandonado na ang kabuuan ng lugar. Hinayaan kong pumasok si Jenny at hindi pa din kami nagkita. Tingin ko, may mahalaga silang tinatago sa loob na hindi ko pwedeng pakialaman. Kaya kailangang matyagan ko siya at siguruhin lang na huwag akong mahuhuli. Maya-maya pa, lumabas na siya at lumingon-lingon pa sa paligid. Tila ba tinitiyak na walang kahit na sino ang nakakita sa kanya. Mukhang paalis na ang babae at nagsimula ng humakbang dala ang wala ng laman itong basket. Natuwa naman ako at nagmadali na din sa pagsiksik sa naroong mayabong nakakahuyan hanggang sa tuluyan na siyang makalagpas. Nang mawala na si Jenny ay tumayo ako at pumasok kaagad sa loob. Namangha ako sa ganda at linis ng itsura ng kapilya. Nakatitiyak ako na makapagpapahinga ako doon dahil mukhang maaliwalas naman at may mga upuang pwede kong higaan nang walang makakakita sa akin. Sa altar, natanaw kong may nakasinding kandila. Lamang, napagtanto kong kulay itim iyon. Lantana ang mga bulaklak na inaalay. Katabi ang isang plangganitang may lamang sariwang dugo at atay ng baboy. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit ganoong klase ng pag-aalay ang ginawa nila. Pero masyado kasing nakakangilong tignan. Ngayon lang akong nakakita ng ganoon sa loob ng isang simbahan. Naisip ko, baka balikan ni Jenny ang kanyang inilagay sa altar. Kaya pinili kong magpunta sa may mesa, kung saan dapat nakaupo ang pari tuwing nagmimisa. Napagtanto kong malaki ang espasyo sa ilalim at natatakpan pa ng kortina. Kaya napangisi ako at naisip na doon na lang mamamahinga. Inaantok na din naman ako kaya naisip ko, isang magandang pagkakataon para sa akin ang maidlip ng walang kahit sino ang mandidistorbo. Hindi ko na namalayan kung gaano kahaba ang naging tulog ko. Nagising na lang kasi akong bigla at nagulat nang malamang gabi na pala.
Madilim na kasi ang paligid ngunit ang ikinagulat ko ng husto nang mapagtantong hindi ako nag-iisa. Hinawi ko ang kortina at sumilip. Kulay pula ang liwanag na nagmumula sa mga bumbilya sa bawat poste ng haligi. Kasing liit lang iyon ng hinlalaki, kaya kung ako ang tatanungin, hindi pa din maliwanag at hindi ko maabot ng tanaw ang pinto ng kapilya. Gagalaw na sana ako nang mapagtantong hindi ako nag-iisa. Sa nakahilarang upuan, nakaupo ang mga taong kanina ay nakita kong bisita ni na Aling Marsing. Maging sina Jenny ay naroon din at nakaluhod. Abala silang lahat sa pagdarasal. Ngunit batid kong hindi tungkol sa pagpupugay sa Panginoon ang kanilang ginagawa. Kinalabutan ako at hindi kaagad nakagalaw. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang ginagawa nila habang nagdarasal. Ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na tumirik at tila naging laser sa sobrang puti. Nagkanya-kanya sa pagkikisay hanggang sa tubuan sila ng matatalas na pangil at kuko. Buhaghag ang mga buhok at tumulo ang mga laway. Nasindak ako. Ako yung tipo ng taong hindi nakapagsasalita kapag nabigla. Kaya naman nang masaksihan ko ang kahindik-hindik na pagbabago nilang lahat, halos mahigit ko din ang aking hininga. Nakita ko nang lumipad ang ilan sa kanila na may pakpak. Samantalang iyong wala namang magagamit sa paglipad ay nagsilundagan paalis. Ang iba naman ay nag-anyong baboy, aso o paniki. At kanya-kanya din sa pag-alis. May ilan sa mga nagbagong anyo ang sinalubong ng tila malalaking kanggaro na nakatuwad. At ito pa ang sinakyan nila tsaka nawala sa aking paningin. Sa tingin ko ay iyon ang tinatawag nilang sigbin. Kung mula ka back to back. Alright. Walang paglagyan ng aking sarili dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung paano nga ba mapapatunayang totoo ang aking nakikita at hindi bunga lang ng aking malikot na imahinasyon. Para kasing biglang nakita ko na lang silang lahat, kaya halos maihi ako sa aking salawal sa labis na takot. Ang kaninang simbahan na puno ng ungulan at huni ay kagyat na tumahimik. Sisigaw na sana ako nang may humablot sa akin. Ngunit naitikom ko kaagad ang aking bibig nang malaman kong si Gino pala iyon. Kinagalitan niya ako at sinabing bakit ako natulog sa loob ng kapilya. Delikado daw ang mga bagay na nakita namin sa loob. Sina Aling Marsing, Jenny at mga kapitbahay, maging ang ilan sa mga gagapas ay mga aswang. At mukhang nataong piyesta pa yata nila ngayon. Kailangan na daw naming umalis. Kanina, nang mawala ako, nilapitan ni Jenny si Gino. Sinabi niya na kailangang umalis na kami nang wala pang 6:00. Delikado daw kapag ginabi na kami sa daan. Hindi naman niya inakala na ang tinutukoy nitong delikado ay ang sarili mismo, sapagkat sila ay mga aswang. Wala sa sariling umalis kami sa nasabing lugar. Nagtungo kaagad sa aming truck. Puno na ito at mukhang nakahanda ng lumarga. Mabuti na lang daw nakahanap si Gino ng dahilan para malusutan ang panggigipit ni Jenny sa pagpapauwi sa amin kanina. Hinanap din daw kasi ako ng babae. Pinaliwanag niya na may kaunting piyesang bigla ang nasira sa makina ng truck. Kaya kailangan kong umalis ng hindi nakapagpaalam. Iyon ang naging rason niya para wag na akong hanapin. Sa katunayan, ayos lang daw kung gabihin kami. Ngunit wag daw naming tatanggalin ang kung anong mang inilagay nila sa basket sa upuan ng truck. Magtatanong sana ako kung ano iyon, pero tumanggi na si Gino. Baka raw pwede na kaming umalis dahil hindi na niya kayang magtagal pa sa lugar na iyon.
Dahil sa mga nakita ko ay kaagad akong sumang-ayon. Baka kasi sa lugar na iyon ako atakehin. Oras na muli kong masilayan ang itsura ng mga tao sa lugar na iyon. Bumiyahe kami ni Gino nang walang imikan. Halos oras pa ang kailangan naming ibiyahe para makauwi sa Bae City. Dediretso kami sa gilingan ng sentral. Tila ako lasing na hindi naman nahihilo, pero animo kidlat sa bilis magpatakbo. Takot na takot ako. Hindi ko mapigilan ang sariling manginig, lalo na't ngayon lang nagsink in sa akin ang katotohanan ng mga aswang ang lahat ng taong nasa lugar na iyon. Kung bakit doon pa kami natukang magkarga. Hindi ko may papangakong babalik pa kami dahil nagkasundo na kami ni Gino na kahit kailan ay huwag nang babalik pa sa nasabing lugar. Kahit ang totoo, malaking magbigay ng tip si Aling Marsing bukod ba sa ibinibigay niyang mga pagkain at pangmeryenda namin. Marami panahon na ang tubo na kailangang hakutin, pero sinusubukan kong makiusap sa may-ari ng truck kung pwede bang lumipat kami ng ibang lugar na pwedeng paghakutan ng tubo. Pagdating namin sa gilingan, ligtas naman kaming nakapagpahinga. Naisip ni Gino na ilabas ang basket na inilagay ni Jenny sa aming upuan. Hinalongkat namin kung ano ang laman niyon. Halos lumuwa ang aming mga mata nang umalingasaw kaagad ang masangsang na amoy pagkaalis namin ng binalot na plastik sa basket. May laman kasi itong atay na hindi matukoy, na siyang ginamit siguro ni Jenny para wag kaming pakialaman ng mga kapwa nila aswang. Halos himatayin ako sa takot dahil sa aming nadiscovery ni Gino. Dumoble pa ang pagnanais naming iwasan ang pagbalik sa nasabing lugar para sa aming kaligtasan. Ngunit pagsapit noon kinabukasan, nahindik ako nang makatanggap ng tawag mula sa may-ari ng truck. Pinababalik kami ni na Aling Marsing dahil marami daw tubo na kailangang ikarga at hindi ito kaya ng iisang truck lang. Halos manginig ako sa takot dahil binalak kong tumanggi kay Sir Ivan, ang may-ari ng minamaneho kong truck. Ngunit aniya, sayang daw kapag hindi ako bumalik. Sinabi kasi ni Aling Marsing na hindi daw niya alam kung ano ang dahilan at tumatanggi na akong bumalik. Ngunit nakahanda siyang triplihin ang aking tip para lang maikarga ang kanyang mga tubo. Kaysa naman malanta lang daw iyon doon. Wala kaming nagawa ni Gino kundi ang pumunta na lamang sa lugar ni na Aling Marsing. Bumiyahe kami ng ilang oras at nilakasan ng loob dahil kasalanan ko naman talaga kung bakit kami natatakot ng ganito. Kung hindi lang ba naging matigas ang ulo ko at hindi sinundan si Jenny, malamang maayos pa din akong makikitungo sa kanila. Ngunit sa pagkakataong iyon, sinigurado namin na magbaon ng maraming asin, kalamansi at buntot bagi. Nilagyan ko ng maraming barya ang aming bulsa dahil natatakot din naman ang mga aswang sa pilak. Pagdating namin sa lugar, isang masayang mukha ni Aling Marsing kaagad ang sumalubong sa amin. Nagulat ako dahil inabutan pa niya ako ng malaking halaga kaagad. Para daw wag ko munang iwanan ang ikakarga pang tubo. Hindi rin kasi kami nagtagumpay ni Gino na magsama ng isa pang truck dahil parehong abala ang lahat ng mga sasakyan ni Sir Ivan na binibiyahe saan mang sulok ng Negros. Bagamat natatakot, magalang ko pa ding pinakausapan si Aling Marsing na kung pwede, hanggang alas 4 lang kami ng hapon at kailangan na naming umalis. Pumayag naman ang ginang at nalingunan pa si Gino na inilalabas ang isang supot ng asin sa dala niyang bag. Natawa sa amin si Aling Marsing, sabay tanong kung ano daw gagawin namin sa asin. Hindi ako kaagad sumagot ngunit siya din ang nagbigay sa akin ng kasagutan. Aniya, hindi raw nasasaktan ang mga aswang sa asin
kung iyon ang akala namin. Mas lalo akong hindi nakapagsalita dahil sa kanyang sinabi. Tila ba nahulaan niya kaagad ang balak namin. Gayunpaman, nararamdaman kong pinapagaan niya ang aming usapan. Sabi pa ni Aling Marsing, huwag daw akong mag-alala. Hindi naman nananakit ang mga aswang sa kanilang bayan. May mas malaki at mas malakas na nilalang ang may hawak sa kanila. Isang kasunduan sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ang kanilang nagsilbing selyo para tuparin ang kanilang mga usapan. Kahit may makita pa raw silang mga tao sa kabila ng kanilang pagbabago ng anyo, makakaasa daw kaming wala silang gagawing masama dahil alam nila kung ano ang ginagawa nila. Sila mga aswang na kayang kontrolin ang sariling isipan at hindi nananakit ng kapwa. Kung amin daw mamarapatin, maging ang bagay na inilagay ni Janie sa aming trap ay hindi naman pagmamay-ari ng isang tao. Ang atay na iyon ay mula sa pinakamalaking baka nilang alaga. Kinatay at inialay para kami ay lubayan ng mga aswang na totoong nangangain ng tao. Napapahiyang yumuko ako. Wala mang sinasabi tungkol sa pagkakahuli sa amin ni Aling Marsing. Alam ko naman na ako at si Gino ang pinaparinggan niya. Napatitig tuloy ako sa mga manggagapas. Hindi ko lubos akalaing sobrang normal sila sa umaga. Ginagawa ang lahat ng bagay na nagagawa ng mga katulad naming normal na tao. Nakapagsisimba, nagtatrabaho at nakikisalamuha. Ngunit pagsapit ng gabi, sila ay nagbabago ng anyo. Nagiging halimaw at halos malayo na sa dating anyo na alam kong itatakwil ng isang buong bayan. Gayunpaman, nagpapasalamat pa din ako. Masyadong mabuti ang mga taong nakasalamuha ko noon. Sana lahat ng aswang ay ganito. Sabihin na nating may simbahan sila na ginagawang tagpuan ng lahat ng kalahi nila. Ngunit hindi ito kabawasan sa paghanga ko sa kanila. Nire-respeto nila ang mga tao. At sino ba naman ako para wag din silang respetawin? Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po at magandang araw. Muli po, ako po si Kent ng Negros. At laging paalala, huwag kalimutan magkape. Madalas sa atin ay mahilig sa alaga. Ito ang nagbibigay aliw sa atin tuwing galing sa pagod. At minsan ay nakakatuwang tila may sariling pag-iisip ang ating alaga at nagpapakitang gilas ito sa atin. Kagaya ng pusa ni Lola Nieves. Bukod sa nakakamanghang kulay na gintong balahibo at may maabong kulay ng mata, kakaiba din itong kumilos na tila ba isang mahinhin na dilag kung kumilos at umiyak. Pero alam niyo ba mga kaswang, nakagat ako ng pusa nakaraang gabi. 4 silang magbarkada ang nagkayayaan na dumayo sa probinsya ni Emil. 17 anyos pareho at pareho ring papasok sa pagiging kolehiyo. Pareho ng kurso at iyon ay ang pagiging inhenyero. At dahil ilang buwan na lang ay magtatapos na ang 4 sa kanilang high school, ay naisipan nilang magbanding sa isang probinsya. At doon iyon, sa dating probinsya ni Emil. Isa itong batang probinsyano, pero hindi si Coco Martin. Marami daw kasing magagandang tanawin doon, kaya umayon din ang lahat. Medyo may kalayuan at nakakangalay sa puwet, pero ayos lang. Basta magkasama buong barkada ay tila walang nadaramang pagod ang bawat isa. May mga kantang may himig pamasko silang naririnig sa madadaanan nilang malalaking bahay minsan. "Malayo pa ba, Emil?" tanong ni Darwin. "Mga 2 oras na lang,"
Ala, ang lapit nga. Hamakin mo yon. 6 na oras ang travel natin, di pa rin tayo nakakarating. Reklamo ni Rinan. Ayos lang, bawing-bawi naman ang pagod pagdating natin doon. Sagot ni Emil. Oo nga, at sobrang nakakatuwa ang ganito. Minsan lang ito mangyari sa buhay natin eh. Markahan na nating malaking kaganapan sa buhay nating magkaibigan. Saad ni Jomar. Mahabang pag-uusap at tila wala silang ibang kasama sa boss ng mga sandaling iyon. Sabik na silang makarating nang biglang nagpagewang-gewang ang boss. Hanggang sa sumubsob ito sa isang puno. Mabuti na lang at hindi ganoon kalakas ang pagbangga. Tumalsik pa ang isang gulong kaya nawala ng balanse ang boss. Hiyawa ng mga nakasakay, lalo na ang mga babae at mga bata. Mag-aalas 6:30 na ng mga hapon at takip silim na rin. Nako, mabuti na lang at hindi tayo nalaglag sa pagkataas-taas na bangin na iyan. Takot na wika ni Jomar. Muntik na tayo doon ah. Punari ni Darwin. Bilis, imbis na mag-usap kayo, bumaba kayo ng boss. Bago pa ito mahulog ng tuluyan sa bangin. Tarantang nagsibaba ng 4 nang sabihin iyon ng driver. Lahat pala ay nakalabas na, samantalang sila ay panay lang ang silip ng bangin. Inikot nila ang kanilang paningin, masukal ang lugar at palikulikong paakyat ang kalsada na kanila pang madadaanan dapat. Patay, paano na to? Tanong ni Darwin. Maghihintay tayo ng boss at ililipat lang tayo doon. Sagot ni Emil. Pero gutom na ako. Kanina pa tayo walang kain. Reklamo ni Rinan. Sige, hali kayo. Maghahanap tayo ng tindahan na pwedeng pagbilhan ng mainit na tubig. May cup noodles akong baon dito. Aya ni Emil. Agad silang naglakad para maghanap ng tindahan. Huwag kayong umalis. Mamaya baka may dadaan ng boss. Huling biyahe na iyon, baka mapag-iwanan kayo. Saway ng konduktor. Madali lang kami kuya, gutom na po talaga eh. Bahala kayo. Huwag niyong sabihin na hindi ko kayo inabisuhan. Ngunit tilang mga binging nilalang at hindi man lang ang mga ito nakinig sa tawag ng konduktor. Sa ilang sandali ng paghahanap ay may namataan din silang tindahan. Pasalamat sila at doon ay nakisuyo na bibili ng mainit na tubig. Binigyan naman sila at saktong nangalahati na ang kain nila nang may marinig silang busina ng boss. Yan na yata ang boss na huling biyahe. Lago tayo. Halina kayo. Pag-aaya ni Emil sa mga kaibigan. Takbuhan sila pababa upang maabutan ng boss. Ngunit may kalayuan pa iyon. Mukhang hindi tayo aabot. Puna na rin na tumigil na sa pagtakbo. Wala na ring silbi dahil umusad na ang boss at malayo pa sila. Kaya laglag ang balikat nilang 4. Lagot. Sana tayo ngayon matutulog? Nag-aalalang wika ni Darwin. Maghanap na lang kaya tayo ng bahay na pwedeng matulugan. Ngayong gabi lang, kahit kubo na lang. Suhestyon ni Emil. Sige, ayun o. May nag-iisang kubo sa tuktok. Maganda yata doon. Turo ni Rinan. Sige, subukan natin. Halina kayo. Sang-ayon agad ni Darwin. Hinanap nila ang posibleng daan at ilang minutos ang kanilang lakad ay narating din nila yon. Tao po. Pangangapit bahay ni Darwin. Matagal bago pa may dumungaw ng bintana. Isang matandang babae na nakapulupot ang puting buhok sa ulo. Kulubot na ang lahat ng balat nito at tila galit pa nang makita sila. Anong kailangan nyo dito? Tanong nito. Magandang gabi Lola. Pwede kaya kaming makitulog dito?
Kahit magbabayad kami, Lola, magkano po ba? Tanong ni Emil. Ito pong kubo sa tapat ng bahay niyo, Lola. Ito sana ang nais naming rentahan. Saad ni Darwin. Bahay iyan ng alaga ko. Tanging sagot nito. Ganoon po ba? Tila dismayado si Rinan nang tignan ang kubo. Bukas ang pintuan ng kubo at maliwanag ang ilaw. Sisilip sana si Rinan nang may lumabas na pusa. Umiilaw ang mga mata nito at kay gandang tignan ang mga balahibo. Uy, ang ganda naman itong alaga mo, Lola. Saan ba galing ang pusang ito? At tila ngayon ko lang ito nakita dito sa atin. Taga ibang bansa yata to eh. Manghang puna ni Jomar. Umalis na kayo. Huwag kayong lumapit sa aking alaga. Asik ng matanda. Pasensya na po, Lola. Hindi po namin lalapitan ang alaga niyo. Hinging dispensa agad ni Emil. Saan ba kayo galing? At nangahas pa kayong pumunta sa bahay ko? Galing po kami ng lungsod, Lola. Nasiraan ng gulong ang boss na sinakyan namin. Naiwan pa kami ng huling boss dahil naghanap muna kami ng pagkain. Sabat naman ni Rinan. Wala kayong kakilala rito? Tanong pa ng matanda. Wala po, Lola eh. Malayo pa po ang probinsya namin. Mga 2 oras pa sana bago kami makarating doon. Paliwanag ni Emil. Kung ganoon, ay hindi niyo ako kilala. Ay hindi po, Lola. Baka po pwedeng makilala ka rin namin. Saad ni Rinan. Tumawa ito ng mahina at tinignan sila isa-isa. May sayad yata ito. Bulong ni Darwin. Maging ang mga kaibigan nito ay hindi narinig ang bulong nito. Ako si Nieves at bantog akong aswang sa lugar na ito. Ngayon, hindi pa ba kayo natatakot sa akin? Nako po, Lola. Hindi po kami naniniwala sa mga aswang eh. Nakangiting wika ni Jomar. At bakit hindi? Totoo ang aswang dong. Sa syudad, Lola, marami pong aswang. Yung syuta ko nga inaswang ng kuya ko. Ayun, nabuntis. Kaya baka nga totoo ang aswang. Nakangising wika din ni Rinan. Bagaman ay bakas ang sakit at kabiguan sa muka. Yung aswang sa amin, Lola, sa araw gumagala. Minsan kasi nahuli ko ang kumpare ng papa ko. Kakaalis lang noon ng papa dahil isa siyang teacher. Abay sumugod kaagad sa bahay ang kumpare. Sabi ba naman ay, Mare, wala na si kumpare, nakaalis na. Abay pati mama ko tuwang-tuwa. Sabi oo pare, pwede mo na ako kainin. Ewan ko lang kung bakit hanggang ngayon buhay pa ang mama. Dapat wala na siya kasi nakain na ng kanilang kumpare. Mahabang kwento ni Darwin. Hindi mo ba tinitignan kung naputol yung daliri niya? O tenga. Baka yun ang unang kinain. Kaya naman, pumayag pa talagang magpakain ng mama mo ha. Hindi man lang natakot. Puna ni Jomar. Parang wala namang kulang sa kanya. Maliban kay Papa na bigla na lang lumisan sa bahay. Ewan ko kung kinain ba talaga. Baka siya ang kinain ng kumpare niya. Tanong ni Emil. Hindi. Lumayas ang Papa nung sinumbong ko sa kanya ang ginawa ng kumpare niya. Sabi ko, Papa, kinain ni kumparing Andoy mo si Mama. Ayun, napadilat ang mata ni Mama. Nagulat yata. Hala, sambit ni Emil. Grabe naman yun. Reaksyon na Rinan. Tapos? Interesadong tanong ni Jomar. Ayun, tinanong ako ni Papa kung bakit ko nasabi yon. Abay sinalaysay ko lang naman sa kanya lahat ng narinig ko. Saklap. Kaya pala wala kang Papa, sambit ni Emil.
Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Aswang ako. At kung ako sa inyo, ay umalis na kayo sa pamamahay ko. Lola, gabi na kasi. Wala na kaming mapupuntahan. Wala rin kasi kaming kakilala dito. At wala rin kaming masasakyan ng boss. Dahil madaling araw na naman daw ang unang biyahe papunta sa probinsya namin. Paliwanag ni Emil. Hindi ko may pangako sa inyo ang kaligtasan nyo. Lalo na mamayang pagsapit ng alas 12. Kwento pa nito. Ano pong mayroong pagsapit ng alas 12, Lola? Nagtatakang tanong ni Jomar. Umalis na lang kayo. Sige na. Pagtataboy ng matanda. Pangako, Lola. Magbabayad kami kahit magkano. Basta may matutulugan lang kami kahit ngayong gabi lang. Hindi ko naman kailangan ng pera. Ang gusto ko ay katahimikan. Hindi po kami mag-iingay, Lola. Matutulog din po kami kaagad. Kasi nakakapagod din ang biyahe. Paliwanag ni Darwin. Matagal bago nagsalita ang matanda. Tinignan sila isa-isa at tila nahabag rin naman ito sa kanilang kalagayan. Kumain na ba kayo? Oo, Lola. Noodles yung kinain namin. Maagap na sagot ni Renan. Pwede na yan. Sige, mapili talaga kayo. Pasok na kayo sa kubo at gabi na. Hindi ako nag-iisang aswang sa lugar na ito, kaya huwag kayong pasaway. Salamat, Lola, ha. Maraming salamat talaga. Saad ni Emil. Si Lena, bumaba ka dyan. Pumasok ka sa loob ng bahay. Tawag ni Lola Nieves sa kanyang alagang pusa. Agad din itong tumalon at patakbong pumasok sa bahay ng matanda. Ang bait ng alaga mong pusa, Lola. Puna ulit ni Emil. Hindi na sumagot ang matanda. Bagkos ay iniba na nito ang usapan. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Tsaka, kayo na ang bahalang maglinis. Total, kayo naman ang nagpupumilit na makitulog. Ay, sige po, Lola. Wala pong problema. Agad silang umakyat ng kubo at nilinis ang loob ng kubo. Wala namang gaanong linisin. At tila wala naman silang may makitang balahibo ng pusa. Hindi rin ito dumudumi kung saan-saan lang. Malinis ang sahig at kahit gawa sa kawayan, ay halatang alaga ito sa linis at kumikinang pa na halatang laging nilalampasuhan. Hindi rin masyadong sarado ang dingding dahil biak na kawayan lang na hindi magkadikit ang paligid. Labas-masok ang hangin kaya magaan sa pakiramdam. Sarap kung ganito ang bahay, ano? Napakasariwa at ng malalanghap nating hangin. Oo nga. Pasalamat tayo at napapayag natin si Lola Nieves. Kung hindi ay tiyak sa gilid ng kalsada tayo matutulog. Wika ni Jomar. Ang layo naman kasi ng ating pinuntahan. Reklamo ni Renan. Kasalanan nito ni Emil, paninisi ni Jomar. Bakit ako? Kasalanan ko ba kung nasira yung bus na sinakyan natin? Baka lang may sumamang malas at ikaw yon. Ganti ni Emil. At ngayon pa talaga kayo mag-aasaran. Matulog na nga tayo para maaga tayong magising bukas. Saway ni Darwin. Hindi na nga mga ito mimik nang biglang bumukas ang bintana ng bahay ni Lola Nieves. Dinig ang langit-ngit nito sa kubo na kanilang kinaroroonan. Si Selena, lalabas yata. Puna ni Darwin nang makita ang alagang pusa ni Lola Nieves na dumungaw sa bintana at umiiyak na para bang hindi mapakali. Selena, wag ngayon. May mga bisita tayo. Saway ng matanda. Walang may isa sa kanila ang nagsalita at nagkunwaring tulog. Lalo na noong makita nilang sumilip sa kubo ang matanda. Sakto pang maliwanag ang buwan noong gabing iyon.
Sinubukang hawakan ni Lola Nieves ang alaga ngunit nagalit ito at tinangkang kagatin ang matanda kaya napaatras ito. Maging sila ay nagulat at pigil hininga nang gawin iyon ng pusa. Kitang-kita nila ang mabalasik nitong muka nang lingunin nito ang kamay ng matanda at tangkaing kagatin. Pigil hininga rin sila sa gulat at ilang sandali pa ay biglang naging hugis tao ito. Isang babae ayon sa hubog ng katawan nito. Nakayuko ito at natakpan ng mayabong na buhok ang muka. Natameme ang apat sa nasaksihan. Maliwanag nila iyong nakita kung paano lumiwanag ang katawan nito at naging katawan ng babae. Nang umangat ang mukha nito ay kanya-kanya silang kubli ng muka. Nakakatakot ang mukha nito. Nagbabaga ang mga mata. Ang mga pangil ay nakausli at kulubot ang muka. Nakita niyo yun? Aswang ang pusa ni Lola Nieves. Halimaw. Bulong ni Jomar. Tahimik. Saway ni Emil na pabulong din. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang paikot-ikot na nilalang sa kubong kanilang tinutuluyan. Selena, bisita sila. Huwag kang ganyan. Dinig nilang saway ni Lola Nieves. Naging agresibo pa si Selena at balak pa nitong buksan ang kubo. Sa takot ay napatayo silang apat at napausubsob sa isang sulok. Kahit takot na ay tila nais pang matawa ni Darwin dahil sa naging reaksyon ni Emil. Ang hiyaw nito at pagtili ay mapagkamalag isa itong bakla. Mula sa bintana ay kitang-kita nila ang paglundag ni Lola Nieves mula sa bintana niyon. Para lang itong lumilipad at hindi mo mapaghalata ang matanda na dahil sa liksi nitong kumilos. Hinawakan nito si Selena at kung gaano kalakas ito ay kayang-kaya itong tumbasan ni Lola Nieves. Wala itong nagawa ng hilahin ni Nieves papasok ng bahay. Kitang-kita nila mula sa bintana kung paano itinali ni Lola Nieves sa kadina ang kaninang pusa na si Selena. Sobrang ingay nito kaya ang mga asong nasa paligid ay kahol din ang kahol na tila naiirita. Hindi na rin sila nakatulog dahil sa ingay ng paligid. Kung makakatulog man sila, iyon ay idlip lang dahil pinipilit nilang magising ang kanilang diwa. Tsaka lang tumigil ang ingay ng mga aso noong mag-aalas 3 na ng umaga. Dinig nila mula sa loob ng bahay ang iyak ng pusa. Ibig sabihin ay bumalik na sa anyong pusa si Selena. Malaking palaisipan sa kanila kung bakit ganoon ang katauhan nito. Isinumpang aswang ba? Hindi nila batid kung ano talaga. Nang mag-umaga na ay bumukas ang pintuan at bintana ng matanda. Diretso itong sumilip sa kanila na noon ay nakagayak na rin para umalis. Bumaba ito ng bahay at tinungo ang kanilang kinaroroonan. Umalis na kayo. Alam kong nabulabog ang pamamahinga ninyo kagabi. Ngunit napagbigyan ko din naman kayo kahit hindi pwede. Saan na naman kung ano man ang natunghayan nyo sa pamamahay ko ay mananatiling sekreto lang iyon sa atin. Sa atin na lang sana ang tungkol sa buhay ni Selena. Ibig kong sabihin, hindi ko pwedeng ikwento sa inyo ang tungkol sa kanya. At sana kung may nakita man kayo, isipin nyo na lang na isa lang iyong panaginip. Tumango sila at nagpasalamat sa matanda. Umalis silang may malaking katanungan sa utak. Ngunit gaya ng sinabi ni Lola Nieves, kailangan nilang magpanggap na panaginip lang ang lahat. Ngunit para sa kanila, hanggang ngayon ay isa iyong kakatuwang karanasan. Naging okay naman ang bakasyon nila sa lugar na Emil. Hanggang sa nakabalik na sila sa lungsod. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe at mas lalong huwag kalimutan magkape. Alright.